Okay, number 2, ipapayo ko, iwasan mo yung mga tao na broker. Or yung mga tao na nagsasabing, bigay mo yung pera mo sa akin and then I will trade it for you. so wag mo mag-approach sa'yo na ibigay mo sa akin investment mo at ako yung magte-trade. Medyo iwasan mo yung mga ganun. Tapos nagpapakita ng million million na nakitaan, wag kang kakagat sa mga ganun. Yung mga too good to be true, a lot of it, may high chance na na scam yun. Sa forex kasi maraming mga scammers talaga, okay? What's up, traders? So dito sa video na to, pag-uusapan natin yung mga common na tanong na nag-uumpisa sa forex markets. Yun ay ang mga brokers. So dito sa video na to, pag-uusapan natin yung ano ba yung broker, ano yung broker na pipiliin mo, ibang terms like raw account or standard account, mga ECN, mga non-dealing desk, at marami pang ibang terms. Kung beginner ka sa market and hindi mo pa alam yung brokers or medyo nagugulan ko pa kung anong brokers ang kailangan mo, panoorin mo tong video na to. So yung broker kasi, ito ay isang financial services company. Certain company siya na nag-offer ng mga access to a trading platform para makapag-buy and sell ka sa forex markets. So parang ganito, yung mga nakikita nyong mga real estate agents or mga agents sa mall, yung mga nag-aabot ng flyer. Let's say for example, ikaw gusto mong bumili ng isang condo sa SMDC or sa DMCI or kahit anumang mga condo units, hindi ka naman pwedeng dumiretso kay Henry C para bumili na Parang Henry si pabili naman ng, ng isang condo unit doon sa may Mandaluyong. Hindi naman ganoon, So in this case, meron siyang mga agents or meron siyang company na nagsisilbing bridge to you and to him. Okay, yun yung mga quote-unquote brokers sa real estate naman. Henry C. Gawin nating blue. Henry C, tapos ito yung SMDC kasi si Henry C yung may-ari ng SMDC or Henry C Jr. I should say. So dito, ito si SMDC, may mga agents yan. Meron siyang mga agents. Sila yung mga nagbebenta ng mga real estate. Ito yung nagsisilbing broker para makabili ka ng mga condo units or mga units na kailangan mo. So in this analogy, this is your forex broker na kung saan si Henry C, ito yung forex market. Pinakasimple, ganun lang yung broker. Ano ba yung broker na pipiliin mo? Okay, so syempre, personally, number 1, dapat legal yan. Number 2, dapat regulated sila ng mga FCA, yung mga ASIC, yung mga common regulations or yung mga certifications na legal yung isang broker na yon. Okay, and then number 3, dapat may mga feedback or mga reviews yung mga kapwa nating traders dun sa broker na yon. Number 4, for me, personally, dapat yung broker na yun is meron siyang 24/7 na customer service. Okay, so either chat or email, dapat responsive sila. Yun yung personal na criteria ko for searching a good broker and trusted na broker. Bonus na lang yung number 5 na kabilang siya sa top na trusted na brokers. So pwede mong i-research yan. And then isa pang bonus, yung pang-anim, is yung meron siyang Filipino representative dito sa Pilipinas kasi para or mas mapapabilis yung communication. Okay, wala siyang language barrier. Okay, so yun yung 6 na points para mapili mo yung broker na nababagay sa'yo. Okay, so let's say naka-open ka na ng account or naka-research ka na ng mga brokers, ano yung i-open mo? May mga makikita kang terms. So let's say merong mga raw, may mga standard account, may mga ECN, may mga yung mga non-dealing desk, yung mga dealing desk ng mga brokers, Pero yung i-explain ko dito yung pinaka-simple lang, yung pinaka-general, it is yung raw tsaka yung standard. Number 1, kapag raw yung account na i-open mo, ito yung mga, I would say, ito yung mga nagbibigay ng mga immediate prices sa market. Mga walang hidden pips sa market price na makikita mo pag nagtitrade ka. Usually, ang raw accounts, pag yun yung in-open mo, wala siyang spread. Minimal lang yung spread. Minsan pa nga yung spread ng sa raw account is nasa mga 0 pips. Usually, yung Euro USD, yung mga major pairs, walang spread yung mga yan. Mga minor pairs, mga 1.2 pips lang, mga 2 pips, ganun lang yung mga makikita mong spread dun sa raw account. Pero ang downside, pag raw account yung pinili mo or yung inopen mo, meron siyang mga commission fees. Makita mo, may flash akong mga screen dyan. Yan yung mga raw account. Yan yung mga, I would say, yan yung mga commission fees pagka nag-close ka ng trade. Bakit ba may fees, yung raw account or yung isang broker? So basically kasi ang broker, it is also a business. Business din siya or company na meron yung mga employees, may mga good services yan, may mga computer yan, mga malalakas na computer yan, so yung mga quotrons nila, yung mabibilis na internet. So ibig sabihin, para ma-sustain nila yung good service to us traders, syempre kailangan nilang ma-maintain yon by having a commission from us traders. So isipin nyo na lang na parang cost of doing business
from us traders to the brokers. Okay, yun yung commission fees. Ganun ko siya i-take. Diba, nung kumain ka nga dun sa Wolfgang, diba, nag-order ka ng steak, full course meal, yung service, nakita mo yung resibo, diba, merong service charge dun. Okay, yung service charge na yun, mapupunta siya sa mga front desk, dun sa waiter, dun sa mga cook. Okay, so yun yung parang pinaka commission fees, inside a broker. Okay, kapag standard naman, standard account yung i-open mo, ito yung account na pag makikita mo dun sa currencies or dun sa forex pairs, may mga normal na spread or may mga spread, lahat sila. So, walang in-offer na 0 pips yan. So, basically yung mga major pairs natin, may mga spread yan. So, mga nasa average na 1.2 pips, mga nasa 2 pips. Yung mga exotic or yung mga minor pairs naman, is may mga, may mga 3 pips like yung mga NZD, yung mga CHF, so meron silang mga spread. Pero ang maganda naman sa standard, usually pag nag-close ka na ng trade, wala itong mga commission fees or yung walang mga hidden fees. Now, paano kumikita yung company doon? Doon sa mga spread na pinapatong nila doon sa price. Kung i-illustrate natin siya, this is your raw and then this is your standard, STD. One eternity later. Standard na lang, Okay, standard. Kapag magte-trade ka ng raw, ganito siya. So let's say meron kang nakitang price na trend pullback trader, and then you are waiting for a trend pullback here. Pag nag-execute ka ng market order, yung price na makikita mo in this area, let's say naka-enter ka na dyan, meron kang confirmation in this area, either Fibonacci level or support and resistance zones. Pag nag-execute ka ng order, okay, ito agad yung makukuha mong price. Pero pagka standard, okay, yung kaibahan niya, ito yung pinaka-general or yung pinaka-common na on how I will explain raw versus standard na account. Yan, so ibig sabihin, let's say yung price nito is 1.91, yung makukuha mong price is 1.91 agad. Tsak! Malalatag agad. Pag standard naman, let's say, di ba, merong trending, same scenario, merong trend pullback or merong pullback, merong moving average crossover in this area, merong kang entry and then you are entering here. Kapag nag-set ka ng bid price in this area or nag-set ka ng order sa market, yung price na, let's say, napindot mo yung buy order sa 1.91, yung ibibigay sa'yo ng standard account nung broker, okay, kasi meron siyang spread, na binibigay, makukuha mo siya ng, let's say, 1.9120. So, parang ganyan. So, meron siyang spread na konti. So, in this case, yung ma-execute na order is around this area. So, ganun yung galawan ng standard. So, ganun yung parang pinaka-general para mas maintindihan mo ng konti. So, dito nga, diba, sa raw, meron siyang mga fees, pero no spread or minimal na spread. Okay, for this one, sa standard, wala siyang commissions, no fees, pero meron siyang spread. Yes, spread. Kung gusto mo ng yung immediate prices pero may fees, you can go raw. Personally, ako mas gusto ko yung mga raw prices. Yung fees, this is just a cost of your business doing trading. Okay? That's only for me. So, ikaw, kung gusto mo ng standard account, no commissions pero may konting spread, you can go for standard accounts. Okay, to summarize the video, kung nag-umpisa ka sa market or naghahanap ka ng mga brokers sa market, lalo na dito sa Pilipinas, you can also search online yung mga top trusted na forex brokers, yung mga legit, yung mga malalaking companies, yung mga may bank. Ako personally, yung mga ginagawa ko nung nag-umpisa ako mag-trade ng forex or hinahanap ko ng perfect broker, nag-search ako ng mga top trusted na mga brokers, and then mag-open ako ng account doon. So, mag-open ako, let's say, mag-open ako ng 5 na account dun sa different 5 na brokers na yun. And then, I will test it out. So, let's say, sabihin natin 1 month. 1 month ko siyang iti-test out, let's say, demo. Tapos, i-compare ko yung mga raw, yung mga standard, yung mga easy. Yung mga fees, yung mga executions, okay ba siya? May mga problems ba pag malalaking sizes yung i-execute mo? May mga problems ba pagka nagkaroon ng mga slippage? May mga problems ba pagka let's say weekend, yung prices ba nagbabago, may mga gap down, gap up ba? Okay, so yun yung number 1 na suggestion ko na gawin mo, okay? You test it out, mag-research ka and then mag-open ka ng account and then you test it out. Okay, number 2, ipapayo ko, iwasan mo yung mga tao na broker. Or yung mga tao na nagsasabing, bigay mo yung pera mo sa akin and then I will trade it for you. So wag mo, unless kakilala mo siya and you have 100% trust on that person, okay lang. Pero pag random na guy or random na mag-approach sa'yo na ibigay mo sa akin investment mo at ako yung magte-trade, medyo iwasan mo yung mga ganun. Tapos nagpapakita ng million na
nakitaan, wag kang kakagat sa mga okay, kasi yung mga too good to be true, a lot of it, may high chance na, na scam yun. So, baka sa Forex kasi maraming mga scammers talaga, okay? Yun lang, yun yung mga payo ko lang for you as a beginner. Ano ba yung mga brokers na ginagamit ko? Nag-umpisa ako, meron akong IZ Markets, FX Pro, Owanda, FXCM, FBS, inano ko rin FBS, XM. Yan yung mga brokers na trinay ko nung nag-umpisa ako sa market. Pero right now, IC Markets yung pinakagusto ko na broker ko ngayon, and then number 2 is yung Vantage. Yung Vantage naman kung bakit ko nagustuhan yon ngayon is because meron tayong brand manager dito sa Pilipinas, si Miss Ann. So nung nag-apply ako or nag-open ako ng account for Vantage Markets, in-approach niya ako, and then yung pag-apply or yung pag-open ng account dun sa processes mas napabilis kasi walang language barrier and talagang napaka-responsive. So yun yung isa sa mga gusto ko sa broker. Meron silang representative here in the Philippines para merong expedite or ma-expedite mapabilis yung mga processes ng pag-open mo sa account. Okay? And then yun pa, yung isang mapapayo ko is, yun, dapat walang mga problema in deposit and withdrawal. So basically for me sa IC Markets and Vantage Markets, wala naman ako naging problema so far. So hopefully yun yung mga recommended na broker ko. Tignan nyo na lang XM, Owanda, FXCM, FX Pro, Vantage Markets, and FBS. Pwede mong tignan yung mga yun. Para sa mga bago sa channel, if you find this content educational, entertaining, tapos medyo may natutunan ka ng konti, consider liking, sharing, and commenting dito sa video na to, and I will thank you for it. So yan, may mga links ako na nasa baba. You can open your Forex accounts there sa IC Markets tsaka yung Vantage Markets. So may mga links ako na nasa baba. So may mga promo yan. So may mga holidays, may mga promo yan, like for example mga 100% deposit bonus or 50% deposit bonus. So i-open nyo lang, mag-open lang kayo dun sa mga links, and let's trade together the Forex markets. So hopefully meron ka natutunan din sa video na to. Okay? So hope this video help you out. This is IC. Trade well. Trade good. See you sa next. Sige, dito tayo, buddy. Real estate naman, man. And then yung mga minor pays, I think I left my consciousness